Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na nito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Suportado ho natin yan. Hindi lang ho tayo dadalo, pero suportado ho natin yan. Cover natin yan. Magbibigay ho tayo ng reaksyon at uobserbahan ho natin yung gaganapin na rally sa ah, January 13, sa Lunes. No? Ito ho yung mga dahilan. Think about it. Paano magwo-work together kung ang asawa nitong si Marcos Jr. na tong si Kokak talagang gustong mawala sa pwesto itong si Vice President Sara Duterte. Think about it. Ha? Ang pinsan nitong si Marcos Jr., itong si Bangag, na ang inyong speaker dyan sa House of Representatives, hindi tinitigilan. Umaga, gabi, tanghali, merienda, ang banat nila dyan sa House of Representatives. Etong si Vice President Sara Duterte, pinsan, asawa, hindi tinitigilan. Okay, bigay na natin kay Bangag yan. Sa kabila ng pagbanat din ho niya dito kay VP Sara, mag-work together sila. Paano sila mag-work together kung yung mga nakapaligid sa presidente, gigil na gigil dito kay VP Sara? Yun lang naman ho ang ating katanungan dito. At tanong din ho yan ng marami sa ating mga kababayan ngayong mga panahon na to. Huwag naman ho sanang masamain ng ating iniidolo at rinirespeto nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Hindi naman ho kasi tayo bulag na tagasunod dito. Kay Tatay Digong lang tayo bulag na tagasunod. Ika nga, kung ano sasabihin ni Tatay Digong, approve sir, walang problema. Kung yan ang gusto mong iboto namin, approve sir, walang problema. Doon ho tayo iba, special yun eh. Si Tatay Digong, hindi ho yun pwedeng itabi sa mga ordinary individual. Ika nga, kumbaga, iba yan si Tatay Diggs eh. Pero pagdating ho dito sa ano na to, dito sa mga punto de vista o litanya ng ibang mga sinusuportahan natin, ihimayin at ihimayin ho natin yan. Gagamitan ho natin yan na sentido común at yung kung tawagin, think about it. Kayo mga kababayan, think about it. Paano ho magtutulungan? Kung umaga, gabi, merienda, hapon, madaling araw, walang ibang paksa dyan sa House of Representatives kundi ang si Vice President Sara Duterte. At kayo na rin ho nagsabi. O kung di man ho kayo, yung mga kasama nyo na rin ho dyan ang nagsabi at yung ibang mga politiko, walang mangyayari dyan sa House of Representatives kung walang basbas ng Malacanang. Think about it. Hayo na nga mga kababayan. Kala mo Manong Ted, ikaw lang may think about it Meron na rin ako ngayon dito. Meron na rin akong think about it dito sa PH Update. Eto, meron ho tayong ano dito, napanood ho natin itong banat nitong si Coach Oli, napakahusay ho nito. Parehas ho tayo ng sentimiento. Kung meron impeachment, ituloy nyo na. Inuutik-utik nyo pa eh. Ito. Pakinggan ho natin ang mga punto de vista nitong si Coach Oli. Isa sa mga banateros, isa sa mga, kumbaga, iniidolo ho natin yan. Actually, namit na ho natin yan, pero tayo ho, hindi pa ho niya tayo namit. Nakita lang pala sa malayo, no? Fans talaga eh. Fans tayo niya si Coach Oli. Ito.
Mahusay yan. Kumbaga sa mga banaderos, isa ho yan sa mga pagka nag-isip talagang matalas ho yung si Coach Oli. Pakinggan ho natin ito mga kababayan. Balita ko, Hmm. mga NPA na lang ang gusto magpa-impeach kay BP Sara. Correct. Nako! Sila na kasi pag nakaupo si BP Sara, silang maapektuhan. Yung mga ito NPA sila. na yan, mga rebelde na yan, mga Correct, komunista na yan, mga makakaliwa na yan, sila na lang. Oh. At itong mga tao, lalo na itong mga trapo, mga politiko, yung panahon ni Duterte, sip-sip kay Duterte, nung panahon ni BBM, sip-sip kay BBM, tapos ngayong bumabaho na, wala na impeachment, ayaw nang magsipirma ng impeachment, magsama-sama Oo. tayong Yun ang problema dito. Iwas pusoy. Yung mga miyembro ng Kamara, the representante, nung nakita ho nila dito sa balita na to, nitong si Sir Julius, nasa 1 milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo. Iba pa ho yung mga kababayan natin nasasali. Diyan sa ano na yan. 1 million ho. Mamaya na lang yan. Ito muna ho tayo dito kay Coach Oli. pagtawanan sila. Yeah. Partners. Yan ang importante. Yung impeachment, tuloy nyo na. Sige na. Alam nyo mga partners, bago tayo magbigay ng komento dyan, gusto kong samahan ninyo ko sa maiksing samahan din ako ng mga manunood dyan. Samahan ninyo ako sa maiksing pagtawa. Bakit? Tayo. Akala ko panalangin eh. Tawa pala. Sabay-sabay Bakit natin. natawa? Sabay-sabay natin pagtawanan. Asa na yung impeachment? Oy! Asa na yung impeachment? Ay, tuloy nyo na yung impeachment. Pang-apat na daw. Ay, nako. Coach. Diba? Ay, ha? Pang-apat na daw, pang-apat. Nananawa. Oo, umiiyak isip- na yung padami. umiiyak na yung Makabayan Block. Ano daw, actionan na daw. Hindi, 6 na mambabatas lang. Sa sobrang daming mambabatas, 6 lang ang gusto na i-impeach si BP Sara Duterte na mambabatas ha, sa ngayon. Coach Oli, sige, tuloy mo yung ano mo. Yung mga manunood, pagtawanan na natin. Pambira, impeach nyo na si BP. Ako, gusto ko na pa-impeach si BP Sara eh. Oo. Pero attend ako ng rally. Pero gusto ko pa-impeach. Nang mayroon tayong pinagtatawanan. Diba? Nang makasagot si BP Sara. Isipin ninyo, ito balita ko rito ha. Ang dami ng dumidistansya. Ayaw na magsipirma. Yun. Ayaw lalayo sila kasi mag-e-eleksyon eh. Ayaw nila ma-associate kila Tamba sa Quadcom, etc. O kaya, pasensya na partner, kukontrahin ko kayo sa sambayan ng Pilipino. Sige. Tuloy nyo na yung impeachment. Yeah. Impeach na kung impeach. Oo. Yan lamang ituloy nyo na yan. Tuloy nyo na yung impeachment na yan para maghalo na talaga ang balat sa tinalupan. Ika nga. Di ba? Alam nyo, sabi nga nagsasabi na sa akin, no? Kung nag-iipon si partner Jay Guevara ng mga nagme-message. May ito iniipon ko rin to. Iniipon Yung mo mga na. pagtatawa na kasi balita ko, mga NPA na lang ang gusto magpa-impeach kay BP Sara. Correct. Sila na kasi pag nakaupo si BP Sara, sila maapektuhan. Yung mga NPA na yan, mga rebelde. Real talk ho yan mga kababayan. Pagka kung sakaling si VP Sara ay maluklok na. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng 6 na taon, halos napadapa ho niya. Matapos niya yung problema natin sa insurgency. Pero pagka etong si VP Sara, mas mabangis siya si VP eh. No, at least hindi pa nakaupo itong si VP, alam na natin pagka nakaupo yan, talagang mauubos itong mga makakaliwa na to. Dito tayo kay Sir Julius itong napakagandang balita nito. Again, don't get me wrong sa mga kababayan nating iglesia. Ano pa rin ho tayo dyan. So, in full support, ika nga. Suportado ho natin yan. Yung mga ganyang klaseng pagkilos, kahit hindi ho iglesia ang gagalaw dyan, kahit na sinong grupo, as long na nananawagan sila ng kapayapaan, tayo ho kaisa ng mga grupo na yan. Kapayapaan yung sincero, kagaya nitong sa mga kababayan nating INC. Diyan kasi, nag-umpisa yung pagkilos na yan doon sa mga pronouncement nitong si Marcos Jr. At later on, naging INC rally, peace rally na ho siya. INC peace rally. Sa bagay, ang magiging resulta lang naman ng
pag tatangkang mag-impeach itong si BP Sara, kaguluhan na. Kaya kailangan rally for peace. Ito, pakinggan ho natin to. Madami-dami to. Isang milyon, matindi to. 1 milyong taga-Iglesia ni Cristo ang inaasahang dadagsa sa peace rally laban sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Asahan na raw ang matinding traffic dahil ilang kalsada ang isasara sa Maynila. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Kasado na ang peace rally ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand sa Maynila sa Lunes. Nasa 1 milyong miyembro ng INC ang inaasahang dadalo sa rally mula sa iba't ibang bahagi ng Luzon. Kaya ngayon pa lang, pinaplano na ng LGU ng Maynila at ng MMDA kung saan papapwestuhin ang libu-libong sasakyang daragsa sa Lunes. Halos 20 designated parking areas ang itatalaga ng MMDA. Papayagan ng INC members na mag-park ng sasakyan sa isang lane ng ilang kalye sa Maynila. Pero kung may sasakyan na hahambalang sa daan, hindi raw mangingimi ang MMDA na isyuhan sila ng violation tickets o ipahatak ang mga sasakyan. Dapat isang lane lang ang sasakupin. Hindi po pwedeng sakupin yung buong kalsada. Dahil kung magkaroon po ng emergency, kailangan po may dadaanan ang mga emergency vehicle. Dahil sa dami ng Okay ha. Yung mga kababayan natin dadalo diyan sa pagtitipon na yan. Napakalaking pagtitipon. Hindi ho biro yung 1 milyon ha. Hindi ho biro kasi alam ho natin noong ginamit yan ni Bangag, nasa 500,000 lang na kataong dumalo. Halos napuno ho yung Quirino Grandstand na yan. Ngayon ho, 1 milyon ang anticipated nilang dadalo dyan sa pagkilos na yan. asahang tao, may mga isasara ring kalye. Kabilang ang Katigbak Drive, South Drive, Rojas Boulevard, TM Calao, Bonifacio Drive, P. Burgos at Maria Orosa. Magpapakalat naman ng mga tent at portalet ng MMDA para sa mga dadalo sa rally. Ang lokal na pamahalaan ng Maynila, pagtutuunan naman ng emergency response at peace and order sa rally. Dapat ilagay doon sa mga strategic na lugar kasi yan ang dahilan minsan kung bakit bumabaho yung mga lugar no? Yung minsan yung masyadong malayo yung portalet lalakad pa. Pero sa ibang lugar di ho pwede kahit saan pa yan bawal ho talagang mag-single sa tabi-tabi dahil mayayari kayo. Nag-alert na rin po si Mayor sa mga nearby hospitals para in case merong magkaroon ng minor na mga medical needs, meron din kagad na mapupuntahan. Para makameno sa traffic, sinuspindi na rin ng Malacanang ang pasok sa klase at trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno sa Maynila at Pasay sa Lunes. Sa Cebu City naman, wala pang anunsyo kung isususpinde ang pasok o kung may isasarang kalye. Pero ayon sa organizer ng Peace Rally doon, tinatayang aabot sa 300,000 ang sasama sa rally nila. Tiniyak naman ng Philippine National Police na hindi maaapektuhan ng Peace Rally ang mga nakaschedule na programa ng sinulog. Ang Peace Rally na yan ng Iglesia ay bilang pagsuporta raw nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaugnay ng pahayag nitong sayang sa oras ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa balwarte ng mga Duterte sa Davao City, may daan-daang libong INC members din na makikiisa sa Peace Rally. Nakatakdang isara bukas hanggang sa Lunes ang ilang kalsada sa Davao City para magbigay daan sa idaraos na programa. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Julie Ayun na nga mga kapatid, tapos na ho yung kay Sir Julius. Ang bottom line ho dito, para doon sa mga dadalo dyan, mag-extra ingat ika nga, no? Kasi lalo na yung mga, kung meron kayo dalang bata, huwag nyo na kayo magdadala ng bata, no? Kasi isang milyong tao, tapos mahirap po, no? At yung mga meron ng medyo nararamdaman, medyo mag-isip-isip po kayo. Kung hindi talaga kaya, kailangan dumalo, magdala ho kayo ng inyong mga medikasyon, no? Dahil mahirap na ho, baka bumulagta kayo dyan, o kung ano pa mahimatay. Hindi ho natin alam kung ano magiging weather sa Lunes, no? Mainit, uulan, o kung ano pa man, no? Basta ingat-ingat na lang ho, no? Tayo ho dito nakantabay lang dito sa PH Update para ibahagi dun sa mga kababayan natin nasa ibayong dagat yung mga kaganapan dyan sa Quirino Grandstand sa papalapit na Lunes. Eto na matindi dito. Usapan, milyon-milyon ho tayo dito mga kababayan, di ba? Yung kung 1 milyon ang dadalo dyan sa Quirino Grandstand, ito si Binibining Maharlika, hindi umano, bumili ng
ng 1.6 million na bahay sa California. Hindi kaya nasunog yung bahay na yun, ano? Nitong si Eric Sylvester. Oh, matindi itong si Eric, mayaman. Big time. 1.6 million na bahay ni Eric. Matindi ito. Pakinggan ho natin ito, mga kababayan. Yung problema, naging ganid ka eh. Kasi sabi nga ng ating mga nakakakilala sa'yo, imagine mo, September 2022, nag-apply ka ng G2 visa. Kasi yun ang gusto mong gamitin. Cabinet Secretary to nagsabi sa atin. Okay? G2 visa para hindi lang nila malaman yung ikinukubli mong lihim na ikaw ay US passport holder katulad ng asawa ni Tony Gonzaga, ulitin ko, na si Paul Soriano, na inappoint din ni Bangag bilang isang Amerikano. Di ba? So, ang dami talagang kasalanan ni Bangag. Kaya tama talaga, si Attorney Vic Rodriguez, okay? Si Attorney Vic Rodriguez, na kapag siya ay naging senador, ay ibabalik niya at magpapanukala siya ng gurgur sa mga plunderer, sa high crimes, at kung ano-ano pa. Yes, okay? So tama talaga itong si Attorney Vic Rodriguez na dapat jitayin. Hindi lang dapat jitay. Kung ako lang, Attorney Vic, pipinuhin ko ng bonggang-bongga yan. Gagawin kong sisig yung mga buwaka ng Genimis na yan. No. Mabait pa yan si Attorney Vic. Okay, here we go. Are you ready for the pasabog? Mga kababayan, ang daming nag-message sa akin na mga nakakakilala kay Erwin. Mga pictures and everything. Pero available naman sa social media. Okay, magsimula tayo dito sa mensahe ni Palangga. Alright. Okay? Okay, sabi ng ating, ng kapitbahay kasi nila to, actually, etong nag-message sa atin, siya ay kapitbahay. Kapitbahay mo. Kapitbahay ni Erich. Okay. Ay, nako. Saan yung mahiwagang barahan natin? Parang wala tayong mahiwagang barahan ngayon. Okay, wala tayong hula ngayon kasi mukhang marami doon pag-uusapan. Ngayon, mga palangga, unang-una, ang sinasabi ng ating, dito, ng ating palangga na nag-message, Ms. Maharlika, ni-revoke lang yung kanyang citizenship, ay yung kanyang US passport. Hindi pa niya, sabi nga, hindi pa niya na i-surrender o hindi pa siya na denaturalized. Eh, trabaho na ng Department of State yon at ng USCIS kung ano pa man. For now, ang pag-uusapan natin yung di umanong bahay na binili ng cash. Okay? Ng cash sa Porter Ranch, California. Okay? Ngayon, mga palangga, dahil hindi naka-declare yung kinakasama or asawa ni Tulfo, si Mrs. Tulfo dito sa California, okay? Na ayon sa ating source, na maaring itong si Erwin Tulfo ay kasal, si Eric Sylvester ay kasal pa dito sa kanyang asawa sa Amerika. Kasi ang dami talaga niyang inasawa ng bonggang-bongga. Ngayon, balikan lang natin ang mahilig tong si Eric Sylvester. Mahilig ho siya. Masyado ho siyang malindi. Mga eksenang kaganapan. Yung una kong in-expose sa inyo tungkol sa kanyang, okay, here we go. Sa kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ay sadyang ganyan. Ayan, ito. Ito ang pag-ibig kasi ni Erich. Okay? Ang pag-ibig ni Erich, sabi dito, Subject official declared. Itong dokumento na itong na binabasa natin, galing po ito sa Congress na isinabmit ni Erich as profile and investigation report. Okay, sinabmit ito yung pinag-usapan nila sa executive session. Alright, sabi dito, another official, not another, subject official declared, which is Erwin, that he has 10 children, okay, from several women. Dami, no? Sana all. Dami. 3 were born from his marriage with Rizalina Aquino, public naman yan, of San Fernando City, Pampanga. Okay, they reportedly got married when he was still in college in the 1980s and have been living separately from each other since 1997. Okay, said 3
Children are reportedly all professionals and living with their respective families based in San Francisco City, Pampanga, and Germany. He reportedly has 3 grandchildren from 3 children. Another 4 children, tatlo na yun, di ba? Another 4 children were born out of wedlock from his cohabitation with Filipinas Zingapan of Olongapo City, Zambales. Eldest and only son is a BS Information Technology. Ang gaganda ng mga pinag-aralan. Graduate in San Beda College, Manila. Second eldest daughter is a junior mass communication student of the Adamson University. Another daughter is culinary arts graduate of De La Salle, of St. Benilde, in Manila, while the youngest daughter is a graduate of theater arts of the University of San Francisco, California. Diba? Ganyan mga pronunciation ng mga yan, parang feeling slang, diba? Tagayahin natin. His 2 other children were the products of his cohabitation with Karen Padilla. Okay, or Padilla. Slang, diba? Karen Padilla of Quezon City. Elder of the 2 is a BS in journalism student and at the Fordham University, ngongo ako, diba? In New York, USA, diba? Ganun yung mga pronunciation. In USA, this is Ben Tulfo. Alright, diba? Ganun yung mga bigkasan ng mga slang na mga, yung mga bigkasan ng mga identity, thieves. Mga accent nila, Okay. Matitindi yung mga accent. Alright, likewise, has a son with Vanessa Ira of Camarines Sur, yung Bisaya, who is a grade 4 student of De La Salle University, Green Hills, San Juan. All right, sources disclose that officially, pasensya na kayo malabo, matalola nyo kailang bagong salamin. Kailangan ng bagong antipara, Arwin. Baka naman. As financially supported all his 10. Okay, here's the missing link. So yung naibigay sa atin information, wala dito ang pangalan ng allegedly asawa ni Erwin Tulfo na si S. Tulfo. Okay, S. Hanapin nyo lang. I-comment nyo dyan kung kakilala ninyo. So ito si Mrs. Tulfo, may mga pictures sila, for sure may magko-comment dyan, na they're really sweet until 2023. May mga pictures talaga ng kabog na kabog sa banga. Sinad sa akin, hindi ko lang siya lang maipakita kasi may mga bagets. Okay, may mga bagets dito. Pero i-describe ko sa inyo, mga kababayan, okay, ang mga pictures, okay, wag na muna yung mga pictures kasi may mga bagets. Pero ito na lang muna. Dito tayo sa bahay. Mga kababayan, according to our source, sa kabila ng pagsabi ni Erwin Tulfo, ni Erich, na ibenta ko na lang daw ang kayamanan ko at itulong ko, bakit kaya hindi natin siya i-urge, i-encourage? Bakit hindi kaya ibenta yung mga properties mo dito sa Amerika? Kasi wala lang ako dito, simpleng mamamayan. Alright? Simpleng Saka saan titira yung antipara ni Binibining Maharlika kung magbibenta niya yung mga ari-arian niya, di ba? Ito talagang si mamamayan lang ang lola ninyo dito. Wala akong $1 million, even even $10,000 wala ako. Punyetang buhay ito. Ay na. Kung merong 1,000, madam, baka naman. 1,000 lang. Ito, Erwin, napag-alaman. Actually, ang daming information, may mga cases and everything, pero I cannot discuss that right now. Pag-usapan natin yung bahay kasi, alam mo yun, ang dami kong ginagawa sa buhay, kung ano-anong mga pinag-send nyo sa akin. Ano ba yan? So, napag-alaman natin, mga kababayan, according sa kapitbahay nitong ni Erwin at ng kanyang asawa daw dito sa Amerika, na nakatira sila sa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay, wag na natin sa bigyan wag natin ibigay yung address kasi baka naman lusubin nyo, mahirap na yan, di ba? Basta nasa Sandalwood Lane, Porter Ranch. Okay? Napag-alaman sa ating investigasyon na sinend ng ating kapitbahay ninyo. Di umano ay bumili ang asawa, ang certain
wife. Kasi ang daming wife. Hindi natin alam. Pero ito, pangalanan natin ng Mrs. Tulfo. Bumili ng bahay noong December 20, 2021. Binabasa ko po yung documents. And I hope people will post, i-comment nyo na lang dyan later. Or, you know. Ngayon, 2021, at ang bahay ay cold cash. Binili. Gaano? Gaano kamahal? Tumataginting na 1 million exact price 510,000. 1,510,000 US dollars. At ang value actually ngayon, more than 1.6 million. Kaya estimated value right now is, to be exact, is 1.673. Ngayon ang question natin, mga hitad. Okay? Tignan natin ito mga information dito na in-email sa atin ng bonggang-bongga. Alam nyo, ganito, bigyan ko kayo ng clue para makita nyo itong mga dokumento. Kasi public document ito. I-google nyo sa people search or ito, makikita nyo to in Intellius. How do you pronounce this? Intellius? Okay. Mag-google mo to. Erich Silvesterman. Sylvester Tulfo. Makita mo na itong mga bahay-bahay na ito. Here is the thing. Wala namang problema yun eh. Actually, ang daming problema. Kasi pagsisimula natin sa fraud na pag-acquire ng citizenship and everything, so pero mag-focus tayo sa bahay. Ito yung malupit. According to your kapitbahay, ito daw yung girlalo mo, basta si Mrs. Tulfo. Hindi natin alam kung sino sa kanila kasi ang dami, pero wala siya dito sa personal data sheet. There we go. Mga congressman dyan, mga buwaka ng ina, ito dapat ang iniimbestigahan ninyo. Ang trabaho ni Mrs. Tulfo dito sa Amerika, makaka-relate kayo dito, ay C&A, Certified Nursing Assistant. Yung mga Certified Nursing Assistant po, maliit lang ang sweldo niyan. Nung ako ay dumating dito, may mga nakakilala ko mga C&A, $12 lang yan eh. $12 lang ang sweldo, nababali pa yung mga likod eh, ng bonggang-bongga. So ngayon, itong babaeng ito, na according to our source, na kinakasama, asawa, pinakasalan, we don't know kasi hindi ko hawak ang marriage contract nila. Pero ayon sa ating puting ahas na kapitbahay nila, eto sila'y kasal. Ang dami talagang kalensyan to. So ngayon, ang question ko, kaya ko sinasabi, ang certified nursing assistant ay tumatanggap lang ng $12 nung ako ay kararating lang, I don't know ngayon, baka 20, 25, depende, license lang siya caregiver, sabi ni Glenda Tasher. Walang problema sa caregiving. Diba? Nung bago ako sa Amerika, yan trabaho ko, tindera, wala tayong problema dyan. Ang pinag-uusapan natin dito, magkano yung tinatanggap niyang sweldo. Magkano? Kung CNA ka, ang mga nurses nga dito, even may mga palangga ko, di ba? Wala silang 1.5 million na magbabayad ka ng bahay na cold cash. Saan ka kukuha ng ano yan? Kahit sabihin mo pang $50 per hour ang sweldo mo as a nurse. May nurse ba dito ngayon na nasa Amerika o nasa Europa? Hindi ka. Saan ka kukuha ng 1.5 million na pangbayad cash? So ang sabi ng ating kapitbahay nila pala, Miss Maharlika, ito lang itanong mo, saan kaya nanggaling yung 1.5 million US dollar na ibinayad ni Mrs. Tulfo na cash noong 2021? Ang sabi pa nga sa tatlong mensahe sa akin, kahit ugod-ugod ako dito sa Amerika, hindi ako makakahawa kahit kalahating milyon. That's true. Why? Even nagsusweldo ka, $50 per hour. Kukomputin natin, ha? $50 per hour. Minus tax pa yan, Day. Okay? 50, tapos 12 oras na nagtatrabaho. Okay, that's 600 a day. Kunyari, ilang oras ka? 4 days? 5 days lang kunyari. 5 na, malami na yan. Okay, sir, you're earning $3,000 US dollars a week. Ano na yan? Nilakihan na natin, ha? Nilakihan na natin. Times 4, equals sumusweldo ka ng $12,000 US dollars. Kung sumusweldo ka ng $12,000 US dollars, syempre may kotse ka, may pamilya ka, may remittance ka sa Pilipinas, yung kuryente, yung tubig, mortgage, kung ano-ano pa, whatever, ganun-ganon. There's no way
na makakaipon ka ng 1.5 million US dollars at bibili mo ng bahay. Ang bahay na ito ay nakapangalan kay Mrs. Tulfo. At dito sa litratong ito, na available ito online, hanapin nyo na lang,